Hello guys! Ako si Kuya Gesmao at ito ang aking channel. Today, mag-quick review and comparison tayo nitong T13 earbuds ng QCY. Itong ANC version at regular version. Ano ang pinagkaiba ng dalawa mula sa packaging, aesthetics, specs at presyo? So ang una nating tanong, ano ang nasa loob ng box? Dito sa T13 na regular version, sa loob ng box sa pinakailalim ay nandito itong user guide. Mandarin sa harap, English naman ang nasa likod. Sa ANC version, nasa ilalim din pero may cover para nga naman di malaglag. Kasama rin itong replacement tip buds. Sa regular version, dalawang size lang ang nandito, large at medium. Sa ANC naman ay kumpleto, large, medium at small. At ang huli, itong charging cable. Ang pros, parehong USB Type-C. At dahil maiksi, pwede mo na lang gamitin yung charger na mismo na smartphones mo. Mas mahaba pa yung cable nun. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Sa ANC version, itong na-unbox natin, color white. Pero available din ito sa black. Sa SRP na 1,109 pesos. 899 pesos naman ang sa regular version. So mas mura ito ng 210 pesos. Pink naman itong na-unbox natin sa regular version pero available din ito sa white at black. Ganito ang itsura ng texture. Matte finish dito sa ANC version, glossy finish naman ang nasa regular version na parehong ramdam mo maganda ang pagkakagawa. Di siya yung mukhang putyo-putyo. Sa right side, nandito itong charging port. Sa side naman ito yung indent para sa bukasan. Sa left side walang nakalagay. Sa ilalim dito sa ANC version ay mas okay kasi matte finish kesa dito sa glossy sa regular version. Kasi syempre ilalapag-lapag mo yan, syempre pag glossy mas gasgasen unlike sa matte finish. In-ear design ang tawag sa ganito kaya napakahalaga ng ergonomic dito. Yun yung di masakit sa tenga mo pag matagal na nakasuot. Kaya check agad natin ngayon kung walang ngalay after ilang minutes na nakasuot. Sabay na rin natin kung stable ba sa tenga mo habang nagbabike. Dito sa T13 na regular version, meron niyang label, left or right, so di ka malilito dito pag isusuot mo. Sa ANC kasi wala. Ito napansin ko, dapat nakapasok talaga sa tenga mo maigi itong earbuds kasi halimbawa nag-smile ka, may nakasalubong kang kakilala mo, luluwag yung earbuds sa tenga mo kaya baka mawala, sayang naman. Pag more than 1 hour na nakasuot, medyo may ngalay pero hindi naman severe. Ito talaga ang cons ng mga in-ear design. Itong ANC version, pag naka-on yung active noise cancelling, ang claim nito meron niyang 5.5 hours sa music time. 7 hours naman pag naka-off. At 30 hours naman pag merong reinforcement sa charging case. Ito yung ibabalik mo after mong gamitin sa case niya. Sa regular version, dahil walang ANC, mas matagal yung battery life. So meron tayo ditong 8 hours. 40 hours naman with charging case. Yung ganitong Bluetooth gadgets, effective mo tong magagamit na clear at maganda ang reception. Dapat di ka lalagpas ng 10 meters mula sa earbuds at smartphone mo na obstacle-free ka na walang nakaharang at kung anong firewall. Ito ay compatible ng Android at iOS. Next, mag-sound test tayo dahil hindi naman to Bluetooth speaker. Syempre, magagawa natin dito, maglalagay na lang ako ng scale 1 to 10. Syempre, 10 yung mataas para sa ganitong paraan, ma-share ko sa inyo kung ma-bass ba yan or kung masyado bang matalas yung treble niya. Latency test. So guys, meron itong game mode. Ang claim niya, ito yung para maging low latency itong earbuds. Sa ANC version, hold mo lang na 1.5 seconds sa left side ng earbud. Sa part na to, nandito kasi yung touch panel. Sa regular version naman, hindi hold. 3 times mong itatap dito sa touch panel, sa right side naman ng earbud. Magre-rate na ako guys. Start tayo sa sound quality. Ang ginawa ko kanina ay no filter or walang equalizer para marinig lang natin yung natural na tunog ng mismong earbuds. Pagdating sa bass, ang rate ko ay 9. Ramdam talaga yung bass.
Sa treble naman para sa akin ay 7. Rinig yung kick ng talas pero di naman masakit sa tenga, nagko-complement sa bass. Dito sa regular version, sa default napansin ko mas malakas yung nasa ANC version. Moving on, sa bass ang rate ko ay 9. Sa treble naman 6. Napansin ko yung tunog parang merong compressor. Tight yung tunog ng bass at treble, balance talaga. Para sa akin sa dalawa, mas bet ko yung sound quality ng regular version. Pero pareho naman maganda ang quality, pero mas gusto ko lang yung timpla ng regular version. Pero sa gaming, mas okay yung ANC. Siguro dahil sa kick ng treble, para kasing nadong ka mismo sa laro, yung sound effects ramdam mo talaga. So mula 25 minutes ng paglalaro, ito napansin ko, legit na naging low latency talaga. Mula nung na-activate natin yung game mode versus sa naka-off lang. Pero syempre, hindi 100%. Di mo lang talaga mahalata yung delayed. Nag-test din ako ng call quality. Sa ANC version, mas clear based sa sabi ng kausap ko sa kabilang line. Kumpara sa regular version, merong maliit na echo. Pero di naman pangit yung line sa regular version. Comparison lang ng dalawa. Conclusion, so tanong natin, alin mas lamang? ANC version guys, lalo kung gagamitin mong pang-call. Sa music at gaming naman ay even tayo dito. Next na tanong, sa presyo worth it ba? Sagot ko dito, yes, maganda yung build quality at yung pinakamalaga ay yung sound quality. At lagi naman pag QCY, solid dyan mula sa presyo at quality. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing and reviews, ako si Kuya Gizmo, peace.